Yung sinasabi nilang daig ng malandi ang maganda. Oh. Sobrang rare kasi ng ganun eh. Yung maganda pinagpalit sa pangit. Pero pag ang pangit pinagpalit sa maganda, tuwang-tuwa pa ang mga tao nan, pangit ka kasi kaya niloloko ka. Atin, grabe. Lagi ka nga may binubuhat na mabigat. Kitang-kita ko nga, bigat na bigat. Kailangan mo ng katulong dyan. Gusto ko yan, yung tutukan. Natutukan ka na ba? Nang ano? What's up mga Skynam? Welcome to TU Bray Podcast. Ang podcast na kung saan ang mga manyakis ay may purpose. Dito na naman tayo sa isang episode. Kasama ko ang aking guest co-host ngayong araw na to. At syempre, papakilala ko siya ulit. Bago ko nga pala siya ipakilala, mag-subscribe muna kayo dito sa channel ko at siguraduhin nyo nakasubscribe kayo kasi nakikita ko madami pang nanonood pero hindi nakasubscribe. Makakatulong po ito para ma-reach natin ang 100,000 subscribers by March. Maraming salamat. Subscribe na. So papakilala ko na siya, syempre, Chess Cabalino. Yan. Hi guys! Ako na naman. Yan. Yes, ako na naman po ito. Tingin ko naman hindi sila magsasawa sa iyo. Sana. Hindi magsasawa yan. Yung mga pag mga ganyan lang suotan mo, nako hindi magsasawa. Oo naman. Tuwang-tuwa, nakaganon yun. Nakaganyan. Buong yan, nahi-hypnotize. Feeling ko nga hindi nyo naintindihan yung mga sinasabi namin dito sa podcast na to. Feeling ko nakatutok lang kayo sa isang goal eh. Gusto ko yan, yung tutukan. Natutukan ka na ba? Nang ano? Natutukan ka na? Natutukan ng baril. Tinutukan ka na ng halimbawa, ng pagmamahal. Oo naman, syempre. Gusto mo yung tinututukan ka? Oo, gusto tinututukan ako ng pagmamahal. Yan, tama yun. So ngayon, ano yung mga nakikita mong trending? Meron ka bang gustong ikwento ngayon? Marilag. Ayun, Marilag. Sorry, boss ko. Ano nga ba nangyayari doon? Ano yung nangyayari doon? Ano yung Marilag na issue? Kakabasa ko lang siya kanina kasi daw siya nakikinig sa mga negative shit sa FB. Oo. That's bad energy. Pero, ang chika daw... Alam ko kasi Marilag, kanta ni Jonela, sikat. Ang ganda nung kanta na yun, di ba? Kaya siya tinawag lang kaya pala tinawag na Marilag. Ito muna. Ang story. Itong si lalaki, may jowa siyang babae na 7 years sila. 7 years? 7 years? Wow, sobrang tagal na nun. Grabe. Tapos, meron siyang ka-workmate na si Marilag na hiniwalay niya yung girlfriend niya ng 7 years tapos naging sila ng workmate niya 2 weeks ata ay yung nagiging issue. Then, ang main na pinapansin ng mga tao doon is yung physical appearance. Dahil nga, yung pinalit kay ate girl na 7 years ay ayoko magsalita ng limag. Sige, sabi mo. Speak your mind. Naman, hindi kaaya-aya na lang. Pangit. Yan. Pangit. Okay. Tsaka kanes, ganon. Tsaka te. Kaya nagkakataluhan ng mga tao ngayon sa social media. Okay. About sa kanila. Sa story na yon. Kaya siya tinawag na Marilag dahil sa conversation ata ng lalaki na sinabi niya, "Good morning, may Marilag." Hindi ko alam hindi ko yung specific basta Marilag ang tawag sa kanya dun kay ating na Chakarech. So yung mga netizens nahati sila. May mga agree ba? Actually, wala akong nababasang agree sila dun sa 2 weeks eh. Yung talagang parang sinasabi nila na dapat, sabi nila, hindi ka matakot wag ka matakot sa pangit. Ganon. Oo. Kasi hindi naman papatulan yan. So, mas maganda si original. Oo, yung sobra. Pinagpalit si... At hindi lang maganda, Tio. Ano siya? Graduate, SK chairman, may pinag-aralan, maganda, matalino, sexy. Okay. Kumbaga, ang pangarap ng mga lalaki sa isang babae. Okay. Yes. So, yun ang pinagpalit sa kanya. Ayun yung original. Ang pinagpalit, hindi ko alam masyado yung backstory ni Marilag eh. Mas matanda ba? Parang nakita ko sa video yung pinapakita mo. Workmate sila ng guy. Saan nagwo-work si Guy? Hindi ko na yun. Walang masyadong lumalabas about sa work. Okay, pero mas matanda ba yung girl? Parang mas matanda siya sa Guy. Feeling ko hindi. Kasi
same sila ng work eh. Feeling ko nasa nearby lang din yung edad nila. Okay. Okay. So parehas lang. Kumbaga na Okay. Ang kinakagalit nila kasi nyet Dahil pa. nga, nyet pa nga. Ba't mo pinagpalit ang babaeng nasa kanya lahat? Sa nyet pa. Okay. So sa itsura. Sa itsura. Okay, sa itsura. Wait lang hindi ka pugian ng ekalalt siya. Oo, yung lalaki. Yung sakto lang. Hindi siya kapugian. Okay. So anong comments mo dun? Anong stand mo? Ikaw muna, Actually, bago ako. For me, yung sa ganong nangyari, well, hindi ko alam yung buong kwento kasi. Ngayon ko lang There's always two sides, di ba? Alam ko, hiwalay na sila. Oo. Or parang, habang sila ng ate girl, may something na sa kanila ng ka-workmate niya. Kasi syempre, araw-araw mo nakakasama. Di ba? Parang, ang masasabi ko dun sa two girls na nangyari. Sorry. Nawala na naman ang woman empowerment. In a sense na? Feeling ko, alam ni Marilag na may karelasyon si Eka Lalch. For Okay. sure, alam niya yon. Alam niya yon. Ka-workmate niya yon. Friend niya sa social media. Tas 7 years sila. Imposibleng walang ibang nakakaalam nun. Alam niya yon. Talagang gusto din talaga ni Marilag yung situation na yon. Na mapunta sa situation na yon. So, na mo na naman yung boundary ng dapat woman's empowerment. Girl code. Na mo na naman yung girl code, ate. So, for me, ang lumalabas talaga na masama dito si Marilag. Okay. Kasi ang mga sabi ng netizen doon, parang wala sa itsura yan eh. Sa babae yan na parang yung babae kasi is easy to get. Naging easy to get siya. Yung sinasabi nilang daig ng malandi ang maganda. Parang Ayan. ganun. Kasi for sure, alam na yun. May karelasyon yung ka-workmate niya na guy. For sure, alam na yun. 100%. Alam niya yun. Pero ang chika niya kasi, hiwalay naman na daw sila hiwalay naman na sila Ateng at Eka Lalch yung naging sila. Pero, imposibleng wala pa kayong something nung habang sila pa lang, di ba? Oo. Okay. So, big disrespect yun sa kapwa mo babae. Okay. Sobra. Parang So bilang ikaw babae, medyo offensive sa'yo. naging offensive yung mo. Pero kasi, wala na akong pakialam dun sa issue nilang dalawa. Kasi alam naman natin aware naman ng mga tao na mali. Ang gusto ko i-point out dito, bakit napansin nyo yung situation nila na sobrang rare kasi ng ganun eh. Yung maganda pinagpalit sa pangit. Sobrang rare nun. Yeah. Saan ka makakita nun? Sila lang. So kaya napansin ng mga Kaya lalaki tao. visual eh. Yes, napansin ng mga tao yun. Na, oh my God. Kaya naging siya, sikat. Kasi nga ganun yung situations na hindi normal. Pero pag ang pangit pinagpalit sa maganda, tuwang-tuwa pa ang mga tao nan, deserve, nag-upgrade lang. Parang, asan yung, parang unfair, di ba? Parang asan na may justice ng mga pangit pag niloloko sila. So, pag mga ganda niloko, sila lang yung parang o-comfort ng mga tao. Pero pag pangit, parang deadma. Pangit ka kasi, kaya niloloko ka. Okay. Ganon. Parang, kaya talaga yung privilege talaga ng magaganda. Parang, to the point na, nagiging unfair na yung mga taong, yung circle na malapit sa kanila. O yung mga ibang tao nasa paligid. Nagiging unfair na sila. Wala na nagiging justice dun sa not good looking. Actually, ang sa akin, ito yung mga gusto kong mga topics na pwede natin inom muna ako. Topics na pwede nating mapag-usapan. Unang-una is the cheating part. Pangalawa is the itsura. Itsura part. And sabihin na natin yung girl code din. Okay. Unang-una, dun muna tayo sa cheating part.
ang lalaking, pansinin mo, ang taong loyal, yan yung actually, I could speak by experience, okay? Wow. Yung lalaki, yung taong loyal, regardless of lalaki or babae, pag naghiwalay ang magjowa, yung unang may jowa kagad na mabilis, yun ang cheater. Yes. Kasi yung loyal na partner, yan yung nagiging single muna. Healing phase Oo. Hihil muna siya, matagal muna siya hindi mo na magjojowa yan. And then, para ready siya dun sa next. Yes, so, yun yung para healed siya sa next. So, yung may jowa kagad, ibig sabihin yun, eto sa akin, kung ang halimbawa, kasi nangyari sa akin, eto naghiwalay kami. 3 days, engaged na. Boom, nako. Wow. Ngayon ko lang nalaman. Di ba? Oh my God! Di ba? 3 days engaged na. God. So, ngayon, nangyari yun. Obviously. Wait lang, Tio. Ilang years na ba kayo ng girl na yun? 3 years kaming, kumbaga on and off. On and off. Okay. Parang ganon. Okay. So, anyways, ano pa yan eh. Yan pa yung mga panahong hindi ko pa masyadong mahal ang sarili ko. Okay, parang ganon. okay. Nasa phase ka pa na, nasa phase magulo ako pa. na magulo. Anyways, ano siya, yung parang doon mo makikita na importante yung pag binavalue mo yung sarili mo, alam mo na kagad na may cheating na nagaganap. Yeah. Within the relationship pala, imposible namang ma-develop ang feelings ng babae ng ganung kabilis lang. Oo. Alam mo yan, di ba? So, ibig sabihin, it has been going on while kayo. Yes. Same as dun sa guy na yan, it has been going on habang sila pa. Oo. Yes. Bago naging sila. Yes. Okay. So, yun na yung naghiwalay sila. It has been going on. So, ang para sa akin, dun sa iniwan, it's a good riddance eh. Dun sa iniwan na nakita ko yung itsura, sabi mo nga, mas maganda. Which is totoo. Yeah. Mas maganda siya. It's also a good riddance for her. Kasi, dun pa lang, makikita mo na hindi mo deserve yung ganong lalaki na ipagpapalit ka. Parang, universe give away for you to grow and to find a better person. It's making space for something new na papasok sa katawan mo. Papasok sa iyo, 'di ba? Na makatanggap kasi paano ka magkakajowang bago kung may jowa ka existing? Yeah. Yun. Pangalawa naman, doon naman tayo sa side ng guy. Ako, there's always 2 sides to a story. Okay, pinagpalit sa pangit. Sabi mo. Meron akong phase sa buhay ko na sabihin na natin, itsura-wise, downgrade ako ng kaunti. Downgrade ako. Nagkaroon ako ng ganong... bakit? Ganong phase. Okay, ang nangyayari, pwedeng ganito eh. On the other hand pwedeng natutoxican si guy dun sa current girlfriend niya kahit gaano kaganda yan. Pero kung hindi mo kami bibigyan ng peace, hindi mo kami bibigyan ng payapa, and then comes ang babaeng sakto lang. Pero may payapa. May pipiliin namin yun eh. Yung nangyari sa akin nun, parang on this I became the guy na hindi ako katulad nung guy na when I'm with this girl. Mas hinahanap mo yung quality over looks. Naging ganun ako. Kumbaga na-compensate yun, nalimutan ko yun. Kasi nagiging ako, lumalabas yung totoong ako pagkasama ko siya and walang takot. May That's ganun. the most important. May ganung phase din. So, hindi rin natin alam. Malay mo si guy, natutoxican na talaga, hindi Yes. Pero either ways, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Tanggapin nyo na lang yun. Pero reality talaga, di ba? Do you agree when I say there's this what you call pretty privilege? Oo, pretty. Pare. Totoo. Siyempre, laki naman na suso, may privilege. Hindi ko na, baka sabihin nyo kasi overconfidence naman si ate. Aware naman siguro tayo. May good looking naman. Yes, ako, na minsan all the time, nararanasan ko yung pretty privilege. Okay, sa isang araw, ito, ask ko sa'yo, Cheska. Ang maganda kasi, sanay na kayong hinihit on ng lalaki. Lagi. Sa isang araw, ilang beses kayo hinihit on ng lalaki? Wait lang
pag you're a woman with high aura and energy, intimidating woman. Do you consider yourself as intimidating? Yes. Ba't hindi naman ako na-intimidate sa'yo, Chess? Kasi, wait lang walang masyadong nagtatanong na lalaki ng number ko, pangalan ko. Pero, nafe-feel ko gusto nila. May ganun Saan to? Bar? Kasi, bar, all over. Coffee shop? Kahit saan ako, pag lumalabas ako. Kasi, mga lalaki kasi may gut feel sila na atong babaeng to na parang tinignan mo intimidating, parang mataray, parang yung mata mo kasi standards wise, tapos ganon. yung resting face mo, bitch resting face ganon. So nawawala yung ego nila, yung confidence nila, yung ego nila, parang shit, ayoko kunin number nito kahit gusto ko kasi mamaya ganto ganyan. Kasi nga ganyan. So parang yung sila, nahihiya sila ganon. Akala kasi ng mga tao pag maganda ka, maraming mag-hit on sa'yo. Totoo naman, maraming Oo, maya't maya. Pero sa social media, pero in personal. Oo nga pala, masikat ang social media ngayon. But before kasi, yung panahon namin, talagang personal, hindi social media, personal. But I'm sure mas dumoble ngayon kasi nga social media, ang daming taong matapang sa pero social pag, media. Nag-PPM pero pag lang. Yung a woman ka na intimidating, sobrang hirap sa mga lalaking mag-hit on sa'yo. For me, gano'n nararamdaman ko. Okay. So madalas ka. Okay. Ano yung mga privileges na nararanasan mo minsan? Meron ka, kwento ka na isa. Simple privilege. Mga basic privilege. Kunyari, nahihirapan, nasa condo ako So, independent woman ako lang mag-isa. Siyempre, may mga mabibigat na bagay akong buhatin. Grabe. Lagi ka nga may binubuhat na mabigat. Kitang-kita ko nga, bigat na bigat. Kailangan mo na ang katulong dyan. Siyempre, may mga tao doon na, ma'am, tulungan ko na kayo, ganyan. Whatsoever. Tulungan ko na po kayo, ganyan. Another thing pa, pag sa bar, biglang magugulat kami, pak, may alak. No, that's for you. Pero may kapalit yun. Can I get your number? Okay. Binibigay mo. Oo, pag binigyan na. Pero one time may nag-hit on sa akin na, ma'am, sabi po ng boss ko, gusto niya po makuha yung number nyo. Pili po kayo ng alak. Binigay menu. Pinili ko yung pinakamahal. Yung champagne. At gusto ko. Wala, di na bumalik, di na tanong. O, diba? Di na rin pala kaya. Masyado kayong bida-bida. Tapos pag nag-oo masyado kayong, yung overconfidence kayo na kala nyo babae, mabibili lang ng ganyan. Tama yun. Para sa number. Sige, pinili ko yung pinakamahal. Tingnan natin. O, di na bumalik sa akin. Ang kaya lang ata isang bucket. Yung pinakamahal bakit? Ako to. Number ko, Siyempre, makikilala kita pag kinuha mo number ko, tapos binalan mo ko noon, ay, ito yung Kasi, the more na value yung binigay mo sa babae, the more na binavalue mo din siya. Okay. Ganon. Yung thinking ko, kasi, kunwari, binigyan mo ko ng Dior. Wow. That's a high value, brand. So, feel ko, binavalue mo ko ng sobra. Kasi high value things pero ito yan, teka lang, Cheska, pigilan kita dyan. Dior. Okay. Ay, sorry. Binigyan ka ng, binigyan kita ng Dior. Binigyan kita ng Dior, for example. Kung binigyan kita ng Dior, pero ako bilyonaryo, do you think am I giving you your value? No. Pero kasi wala sa akin yun. Wala sa akin yun. Bilyonaryo ako Money yan. Barya lang naman. Dior sa akin. Titingnan mo din yung kakayahan ng lalaki. Pero kung yun nga din, yung kakayahan yung lalaki, working class, binigyan ka ng Dior. That's something. That's something. I mean, sa age ko ngayon, sa ano ko ngayon, syempre wala naman sigurong mga bilyonaryo ngayon. Syempre, na yun Parang sa age ko, sa vibe ko, ganun. Hindi yung mga matatanda yung mga bilyonaryo, di ba? Hindi lang naman matatanda. 40 plus. I mean, syempre may mga 30 plus. May mga asawa na yun. May mga single din naman. Mga yun. Pero what I meant is yung ka-age ko or near my age or a bit above na
Meron. Na guy. Meron Na din guy. naman. I have friends who are 28, 29 but they're making like 5 million a month. Oo. Totoo. Mga ganon. So, yun din naman yun. Commensurate. Yung value na ano. Asa na ba tayo? Okay. Nakalimutan ko na. Yun. Yung ganda, pretty privilege. Yun na, privilege. Hindi, tsaka madami. Kahit sa trabaho. Kahit saan, actually. Minsan, kahit sa restaurant Oo. or something, na ano ako, maraming privilege kahit sa traffic. Oo. Ano Kami sa ng akin? mga friends ko, pag may, Sa sige akin, ma'am, daan po kayo. sa akin sa akin, hindi naman sa pag-ano, yung, ano talaga lalo na especially lalaki, visual kasi ang lalaki. Wala kaming pakialam sa ugali mo, mamaya yun. Ang una namin, Yung itsura mo physical. muna, attractive ka, okay, titingnan ko yung ugali mo din. Oo. Doon ko na titingnan yung ugali mo, attractive ka. Pero yung hindi kami yung, ay, ang ganda ng kalooban niya, dito ko. Hindi Ako sa akin, ang ganda ng kalooban niya pag tinanggal mo yung pantaas Ganun Yung iba, pag sinabi, ang gandang kalooban mo, no? Pero isa-iba nakatingin. Iba nakatingin. Ibang kalooban pala. Yun ang ano namin So kami, ano talaga yun, meron talagang, we can't deny the fact na kahit sa lalaki, gwapo. Yeah. Pag gwapo ang lalaki, ang daming privilege. Yes! Madami din privilege. Marami rin privilege. Pero ito kasi yung point na gusto kong tumbukin. Sa panahon ngayon, sa dami ng mga technology, na pwede ka nang gumwapo Parang kasalanan mo na lang pag hindi ka gumwapo. Hindi ka Mga gumanda. Ano pa yan, yeah. Hindi ko sinasabi maging gwapo kang Dingdong Dantes, ganyan, di ba? Pero yung maging presentable ka man lang, yung balat mo maganda, mabango ka. Diba? Yung appearance mo. Yung appearance mo, which is pumapasok ngayon. Kaya importante, meron kang Meron kang pikutin. Kailangan mo ng pikutin. Kasi kailangan na talaga yung importante na ngayon kasama na sa accessories ng lalaki aside sa skincare o ang perfume. Diba? Kailangan mabango. Level up na mga guy ngayon. May skincare na din sila. May skincare. Which is a good thing kasi before parang sabi nila pag nag-skincare ang guy, ay bakla yan. No, it's hindi. part of your grooming. Ako, nung panahong ganyan, yan ang sinasabi nila. As in, meron pa nga ako, nag-aalala ko doon. Ito totoo kasi naglalagay akong tinted moisturizer. Dati yung bago ko tumugtog sa banyo. Pumasok sa akin, may lalaki. Nakatingin. Tapos, bigla sabi niya sa akin, what's your number? Natawa ako, sabi ko, puta nilang yan. Inano ko na, inayaan ko na lang Akala, Pero ako kasi... kasi lumalabas na products ngayon for men. That's a good thing. Yung sinasabi ko, this was back in 2003, 2002, 2003, 2004. okay. Hindi pa ito ako pinapangalan. Hindi pa. Nag-aalaga na ako ng balat. Nag-aalaga na ako talaga. Ugali ko siya talaga. Yung ganong na ngayon, medyo nagkaedad tayo, it paid off in dividends. Hindi ako mukhang 45. Hindi ako mukhang baby face si Tio. Hindi naman baby face, 30 plus. Di ba? Sip-sip. 30 plus. I mean, hindi halata sa kanya. Hindi halata. Pati yung energy yung ko, hindi naman ganun. So, importante kasi na mag-invest ka sa sarili mo. Mag-invest ka rin sa itsura mo. Ayusin mo. Kasi, let's face it, nobody wants to do business to people they cannot trust. Yeah. And if you're good looking, if you're well presented, the way you are packaged is good. Parang produkto ka din, maganda yung bihis mo, maganda yung mabango ka. People like you. Automatically yung charisma mo mataas. Kung wala kang charisma, wala kang wala. Wala, hindi ka mahihirapan ka sa mundo. Malupit ang mundo sa pangit. Nagiging open na ngayon yung mga tao about surgery. So, surgery. Nothing wrong. That's another way to to value yourself, like upgrade yourself. Yung kakasabi nga ni Tio na walang masama. Yeah, walang masama doon. If that will make you happy, I won't judge you. At saka Tanglang kapal na mukha porket gawa din yung ilong. Nagtatanggol. Nagtatanggol ka syempre mga gawain lang namin. Kailangan namin pagtanggol mga sarili namin dito. Hindi, pero kasi, there's nothing wrong. Yeah. Nothing wrong. Wala naman, there's nothing wrong naman about doon. Tsaka sa akin, puta,
Eto yan eh. Bigyan ka ng gawa ng muka o retoke pero libre. Ipopromote mo lang. Ewan ko kung hindi mo tanggapin. Oh! Lahat gustong gumawa po. Lahat gustong gumanda. Huwag kayo magpaka-hypocrite. Kasi nga, yung privilege ng mga good looking. Oo. Parang in generation na yan, hindi nawawala yan. Diba? In generation na yan. Oo. Tama. So ikaw, kawawa naman, ito naman yung hindi naman pangit si girl. Pero it's just that if you're going to compare... Oo, hindi naman pangit. I mean, hindi lang ka nasa yung... Hindi ba ganun din yun? Puta. Hindi pinapaganda. Tinatry ko kasi pagandahin. Baka sabihin kasi nila, porket maganda ka. Oh, eto si current, eto si pinagpalit. Okay, ganon. Ganon siya. High and low. Oh, ganon. High and low na lang. Ganon yung Pero, who are we to judge? Kung doon naman masaya yung lalaki. Yeah. And then, saka hindi natin alam yung full story about their relationship. Kasi sabi nga, hindi mo malalaman ang isang kwento ng tao kung hindi ka, you will not step foot on their story. Okay. So tamang importante rin talaga ang tao, no? Grabe, ang lakas nila mag-judge pagka pangit. Yung Tapos yun nanja-judge. Oo. Yung nagja-judge, pangit din. Diba? Ako nga natatawa ko. Tingnan mo yung aura ng mga basher. Yung mga tinitingnan mo yung mga nambabas sa'yo. Pag tiningnan mo mukhang yung makikita mo doon. Actually, wait lang. May nabasa ako sa comment section. Yung sa vlog natin. Parang, balik ka na daw sa Panadero na bakery. Sabi sa akin. Balik ka daw ako sa bakery. Oo. Tapos tinignan ko tapos may nag-comment. Pero mas mukha pang baked, ng bakery yung asawa mo. Oo nga, Diba? Ang daming ganun yung parang ganyan, kalbo. Pag tiningnan mo naman siya, parang mukha naman driver ko. Diba? Parang, diba? Natatawa ko. Nakatambay lang naman sa tindahan, umiinom ng Cobra para makatambay. Diba? Yung daming ganun Bakit? Kasi nasa social media sila eh. Kahit anong sabihin nila, wala naman mananakit sa kanila. Walang masasak. I mean, walang makakanakit sa kanila physically. Oo. Kaya kung ano-ano na lang masabi nila pero hindi nila makita yung itsura nila. Diba? Excuse me. Yeah. Diba? Parang ganun. Yun. So, ngayon, ang pag-usapan naman natin, yung girl code. Yeah. Girl code. Okay. Ano yung girl code na ano yung sinasabi? Kasi bro code alam ko eh. Ako, ang bro code sa akin. Marami kasing girl code eh. Ito yung bro code simple sa akin. Unang-una, bro code sa akin, wag kang aamin. Wag kang aamin. Iba na yun, pabot sa kasinungalingan naman yan. Pangalawa, wag kang mandadamay. Kasi yun nila. Diba? Wag kang mandadamay, bro code. Pangatlo, yung naging jowa mo sa akin, halimbawa ako, naging girlfriend ko, sure ako na yung lahat ng lalaki sa paligid ko, sa buhay ko na nakapaligid sa akin ngayon, walang jojowa dyan. Ayun yung... Yun ang bro code. Isa din sa rules ng girl code, isa rin yun. Ano yung mga rules ng girl code? Para hindi ko alam. Huwag mong jojowain yung jowa ng friend mo. Friend mo, ganun din. Okay. Same din. Tapos? Huwag kang aamin pag nahuli ka. Huwag kang mapapahuli. Galingan mo magtago. Charot lang. Hindi, magaling kayo magtago. Mga hayop kayo eh. Diba? Kami nga nahuhuli nyo eh. Uy, kayo, hindi na yung mahuhuli. Mamamatay na lang kayo. Nakabanat pala si kumpare. Wala naman talaga kasi. Nag-overthink lang din ng mga lalaki. Kasi ginagawa nila. Hindi rin. Ang babae mamamatay na lang. Nakasingit pala si kumpare. Diba? Yun ang hindi naman hindi malalaman. Masalawa kasi ng girl code. Oo. Pero ano yung na-broke nilang girl code doon? Hindi kasi ako familiar sa mga girl code na yan eh. Hindi ka familiar? Hindi ako familiar sa mga girl code. Pero bilang babae, ano yung violate niya na girl code? Ano yung bad trip? Violate niya doon sa... Dinisrespect mo yung kapwa mo... Babae. Oo. Kasi hindi ko alam yung whole story nila, sorry ha. Oo. Hindi ko sure kung hiwalay na ba or sila pa nun na Oo. Pero parang kinupal mo yung sarili mong lahi, gano'n. Okay. Kasi nga sabi ko nga for sure, alam na ni Marilag na may girlfriend yan. Oo.
So parang violate mo yung, dinisrespect mo, kinupal mo yung sarili mong kauri. Pero ito rin na sa akin let's not forget, hindi lang babae may kasalanan dito. Oo yung naman. Yung lalaki din. Laging sinisisi talaga pag bihirang-bihira. Ang inaaway yung babae. Yung kabet, no? Pero yung lalaking nanloko, always gets away with it. Pero it is what it is. Yeah. Maybe, ganun talaga. Kasi may ano yan dalawa yan It's either alam na ng babae na may wife, may wife or may girlfriend or may something na yung lalaki. Or hindi pa alam ng babae na may something yung lalaki. Okay. Parang, syempre hindi naman pwedeng masisi yung, pag hindi pa alam ng babae na may girlfriend or may wife na yung nag-hit on sa kanya, syempre ang lalaki na sisisihin mo dyan. Na ayan lang ang sisisihin mo dyan. Kasi magaling magsanungaling yung lalaki, magaling magtago yun. Hindi, wala pa akong asawa, wala pa akong girlfriend, wala yun, ganun. Pero pag alam na ng girl, na may wife, may girlfriend na yung lalaki na nag-hit on sa kanya pero pagpatuloy pa rin siyang nakikipag-usap doon. Doon mo nasisisihin ng ang girl din at ang boy. Alam mo na. Alam mo na. Hindi, tsaka for me babae ang nagsaset ng control talaga. Kung dissenting babae ka, sabihin na natin nag-hook up tayo. Pag sinabi mong stop, a decent guy will always stop. Gets mo? Yun ang ano. So, dyan pumapasok yung sinasabi kong wala namang mangyayari na hindi mo gusto. Ganun. So, what I mean by that is you guys set the brakes. Yeah. So, meaning, ang point ko ng tinutumbok dito, walang maloloko kung walang magpapaloko. Yeah. Walang F-boy na makakalusot. Kung alam mo ng F-boy, hindi mo pa, tinuloy mo pa. Kasi nga, sabi ko nga, we are very aware of things. It's just that kasi, kayong mga babae, yung sinasabi nyo, eto. Pero yung behavior nyo, taliwas. Kavaniwan, ito, sabihin na natin. Parang kinakain mo lang sinasabi mo. Gusto ko yung nice guy. Gusto ko yung mabait, yung mamahalin ako. Pero kanino ka na in love? Doon sa bad boy na walang kwenta, tambay, manipulative, gaslighter. Di ba? Yun. Di ba? Yeah. Ang point ko doon, ang magkaiba. So ako, sinasabi ko nga sa anak kong lalaki, huwag ka makikinig sa sasabihin ng babae. Ang titingnan mo sa babae, yung behavior. Yeah. Hindi yung sinasabi niya. Di ba? Kasi yung laging, do you agree? Totoo? Do you agree? Okay. So parang laging ganun. Hindi siya, babae yan nagsiset ng breaks, ang lalaki, titigil yan. Ang lalaki, hindi mo hunter yan Ngangaso yan, yan, magpurpuso yan. Pero babae ang, teka lang, ayoko. And then, if you're a decent guy, by all means, you will stop. Yeah. Diba? Yeah. Alam mo yung So, yun ang mga power din ng babae. Tsaka, for me, parang hindi mawawala ang cheater sa mundo. Hindi talaga. Actually, tinanggap ko na yan. Sabi ko sa sarili ko, mag-asawa man ako. Kaya sabi ko, dati ayoko magpakasal kasi lolokohin din naman ako niyan Kaya yung mindset ko dati. Hindi, yun talaga maano mo. Totoo. Kasi yun ang mindset mo Oo, kasi nga, nasa utak ko, lahat ng lalaki nga manloloko. Which is totoo naman. Totoo naman. Lahat ng lalaki, lolokohin ka. Hindi rin. Hindi, lahat ng lalaki, marami akong nakilalang nandiligaw sa akin, nag-hit up sa akin, may asawa na. So, marami din akong nakikita and friends na may asawa na sila, may girlfriend pa sila, may chicks pa sila. Sabi look at what you're thinking. Lahat ng lalaki manloloko. Look at what you're attracting. Diba? Ako. Mali ba tama? Manloloko. Because that's that's your frame of mind. Pero that's reality. Not really. That's reality. You create your reality. For me. Okay. You create your reality. You imagine your emotion. You imagine you create your reality. You control your reality. Kung ang utak mo, example, let's put it in pera. Utak mo, mahirap lang ako, hindi ako magkakapera. Guess what? Hindi ka talaga magkakapera. It will true. Yeah. It will come true. Yun nga yung naging mindset ko before. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ayoko magpakasal. Pero yung may mga na-heal ko na yon, yung face na gano'n na
No, meron pa rin lalaki na meron pa rin lalaki, oo. That start na sabi ko, ay, gusto kong magpakasal. Humarap sa simbahan. Oo. Pero Agree ako yun, sa agree ako sa karamihan. Karamihan ng lalaki ganito. Karamihan talaga ng lalaki may ganito. Pero yung lahat, hindi naman. Karamihan lang naman. Hindi. That's the thinking ko kasi before. No? Kasi sa dami ko nga nakakasalamuha na lalaki, like friends or friends of friends or friends of my exes na nakilala ko somewhere, tas na tamang chika, tamang story sila. Parang ano sa akin na, oy, lahat ng lalaki manloloko pala talaga. Pero yung ngayon na naghihil ako about doon, sabi ko, hindi naman karamihan lang siguro. Sa dami-dami ba ng lalaki sa mundo, think mo lahat manloloko. Syempre exactly. meron pa rin at meron pa rin dyan. Meron. Kahit onti na lang, meron pa rin. Hindi mo lang napapansin or hindi mo pa siya na-attract kasi ikaw mismo, yan yung utak mo, yan yung mga kailangan mong i-heal about you. Pero there's always and same sa babae. Ayun. Ganun din. So ako, lesson siguro dito, there's always two sides for a story. Diba? Tapos, hindi naman natin alam. Hindi porket wag nating ibase sa itsura. Although alam ko mahirap. Wag natin i-base sa social media. Kasi kung ano lang yung pinost nila doon, ayun lang naman yung alam natin eh. Tsaka mahirap mag-judge. Don't judge if you're not a judge. Di ba? Pero kailangan pala judger ka, no? Mahirap mag-judge. Kasi hindi tayo yung nasa sitwasyon ng tao. Oo. So, may nabasa nga ako, nabasa akong book na mahirap mag-judge ng tao if hindi ka pa nakaka-step foot sa life nila. Ayun yung lagi sa basa. Tsaka pag ang ginajudge mong tao, sabi nga ni Jesus Christ, di ba? When you judge yourself. Yeah. You're not judging the person, you're judging yourself. Kasi ganun ka din. Di ba? Mahirap mag-judge kasi mahirap mag-judge ng kahit anong person kasi hindi ka naman naging lalaki, hindi ka naman naging babae, hindi ka naman naging bakla, hindi ka naman naging tomboy para i-judge sila ang bawat buhay ng exactly. Tsaka hanggat hindi ikaw yung nandun sa posisyon na yun. Pero who are we, malay nyo nga naman, yung iniwan hindi niya na ganun kamahal. Mas nahanap niya happiness dito kahit may nabasa ako sa libro, kung ano yung nakasakit sa'yo, ayun din yung doon ka din magiging masaya. Oo. Di ko, nakalimutan ko na, sorry, yung full details. Pero yung line lang na yun na tumatak na. Kung what makes you hurt, makes you happy. Yun. Tapos yung babae naman, tanggapin mo na hindi kayo para sa isa't isa. I feel and that, then you are for something better also. Hello, I feel that. You're meant for something better. Kasi I feel that. Ang ganda yan, single. It's the time to discover yourself. Yes, It's the time to create new hobbies. It's the time na you connect with more friends. And then eventually... As a girl na nasa point na ako nun na sinasabi ni Tio na pag tinanggal mo nga, pag single ka, mas maraming opportunities madidiscover. Yes. So yun, explore mo na yun. Let it go. Let them go. Wish them well. Let them be happy. Bye-bye. Di ba? Wag naman kayong judger sa mga wag basihan ng itsura. Hindi yun na nagdi-dictate. Di ba? Pero kanya-kanya yan. Pero ako, itsura sa akin. Itsura muna bago Anyway, so maraming salamat sa mga nanood nitong podcast. Cheska, may gusto ka ba i-promote? Please subscribe on my YouTube channel, Cheska Balino Vlogs, and my Facebook page, Cheska Balino Vlogs. Follow and like. Yan, pati Insta mo, no? Instagram, Cheska Balino. Facebook, Cheska Balino. TikTok, Cheska Balino. Tsaka may announce din kami. Soon may exciting na lalabas sa TV yan. Sabihin na lang namin pagka Wish, I manifest. Yan. Mangyayari yan. Mangyayari naman kasi I feel it. Sure. Yeah. Sure yan. Kung gusto nyo nga pala yung mga ganitong content ko, mag-subscribe kayo dito sa channel ko. Follow me on Spotify. At syempre, rate nyo na rin yung podcast. Maraming salamat sa Triton Entertainment, Triton Studios. At syempre,
sa nag-supply ng pagkain natin ngayon. Napakasarap na Arabic cuisine. Nabusog. Siyempre, itong shawarma nila, maraming salamat. Ang sarap nung kabsa rice nila. Talagang, kasi ito, OFW yung mga may-ari. Galing galing sila, wow. Kaya pala galing Qatar. Specialty na nila yung shawarma. Oo, si Authentic, Jay. Tsaka si authentic. Jamie. Wow. Sila, nagtatabaho sila sa Qatar, so binigay sa kanila yung recipe nung natikman ko, kasi galing ako ng Dubai, natikman ko siya, parang wow. Ang sarap nung talagang lasa na parehas. So maraming salamat. Authentic talaga na shawarma. Shawarma nila, andyan yan sa may Visayas Avenue. Maraming salamat. At syempre, yung pabango ko, Picotin. Ayan. Yung Picotin perfume, yan. Picotin. Available na siya. Ko yung FB page. Ilalagay ko yung link down below. Doon kayo makaka-order. At sana, bango, no? Mabango ba? Mabango, sobra. Sobrang bango. Ayan. Walang yan. Hindi dahil friends tayo. Promise? Promise. Oh, yan. Mabango talaga. Ay. Ayan. Diba? Naano mo pa. Sobrang bango. Yan. So, ito nga pala si Tio Bry. Maraming salamat. And peace out. Ches Cabalino. Bye-bye. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks